Ito ang kulungan o pen ng La Mancha. It's a unique breed of goat dahil sa pagkawala ng kanilang mga tainga. Ito actually mga Spanish goat breed ito na dinevelop sa Oregon, no? And ito ba El pure? Ito sir, crossbreeds na ng Nubian. No? Nubian at saka La Mancha. Okay. El, tatlong breeds meron kayo dito. Yes po. Ang Nubian, yung nakita natin kanina, earlier, La Mancha. ito La Mancha, at saka meron kayong galing sa NDA na sa Saanin po. Okay. Of the three breeds, saan ang pinakamasarap na gatas? Sa lahat ng breeds po sir, so far, sa mga namin, experience, yung La Mancha na breed, yung produce nila na milk is mas creamy yung gatas. Malapot. Yes po. Compared Creamy. sa other breeds. Okay. Oo. Very good. Kung matatandaan nyo, last November 29, ipinakita ko tong kambing na to na ina-applyan ng eye drops at saka binigyan ng injection sapagkat meron siyang manifestation ng tinatawag natin conjunctivitis o sore eyes ng mga kambing. So what we did, with the help of my cousin si Nery Sodusta, naglagay tayo, nagbigay tayo ng interventions. Nagkaroon tayo ng injection ng Terramycin LA and then pinatakan siya ng gentamicin sa mata. So today, December 4, ito na siya, 5 days later, malinis na yung kanyang mata. Wala na yung pagluluha at naka-recover na siya. So ganyan po ka-importante yung immediate intervention sa mga sakit ng kambing sapagkat kung hindi natin naagapan yon ay maaring kumalat sa ibang kambing pa at maaring ikabulag niya. So immediate intervention na kailangan ng ating mga kambing the moment na may manifestation ng sakit. So okay na siya. Ito na yung native goats upgrading program ko. I'm using 1/2 La Mancha, 1/2 Anglo-Nubian box. This buck was acquired from Mount Carmel, yung ating multiplier farm ng La Mancha and Anglo-Nubian. So isa ito sa mga young bucks na na-acquire ko. And yung mga babae actually ay mga native goats, upgraded na, no? Hindi naman pure na native talaga. Upgraded na, and hopefully I will be able to produce bigger native goats. And ang nagustuhan ko lang sa La Mancha ay yung kapal ng karne nila and walang anggo or walang anghit. Ito po si Valentino. If you remember, noong March pinakita ko sa inyo to. February 14 pinanganak. Kaya tinawag na Valentino. But look at him. Bukas pa ito mag 7 months old. Pero makita niyo yung katawan niya, napakaganda. 1/2 ang Nubian, 1/2 La Mancha. Yung nanay niya ay La Mancha, from Oregon, cross ng Raccoon CB at saka Lucky Star. Yung tatay niya naman, ang Nubian na 6M Galaxy. So right now, at his age, pinapakasta ko na siya. So makikita niyo yung ganda ng kanyang katawan at ang laki ng kanyang katawan. Nakikita nyo, he will be an ideal buck. Magandang pampakasta. Ayan, pinapakasta ko na siya doon sa dalawang babae. Okay? So, nakikita nyo, dapat piliin yung toro tulad niyan na magandang katawan at saka yun ang gamitin nyo na pang-upgrade ng inyong mga native goats. Ito ang bago nating upgrading pen. By upgrading, ang ibig ko sabihin, locally grown and raised does or dowlings, ibig sabihin mga batang babaeng kambing, ay pinapares natin sa isang hybrid. Ang lalaking gamit natin dito is yung spotted na yun, spotted 1/2 La Mancha
1/2 Anglo-Nubian. Nakita ko na magandang pang-cross ito sa ating native goats sapagkat malalaki ang mga anak. And dahil sa nahaluan ng laman sa ang Anglo-Nubian, nawala yung anghit o anggot. So, here he is, yung ating upgrading buck. Galing ito sa Mount Carmel. And binigyan siya ng 14 na mga batang native goats na babae to breed with. First meal in the morning ng ating mga kambing dito sa Brevard Farms. Ito yung ating spotted Anglo-Nubian. Doon sa kabila naman, yung ating La Mancha. Parehong may anak na siguro 3-4 months old. And itong oras na ito, ang binibigyan sa kanila yung ating pelletized feeds. This is our experimental feeds: corn, sorghum, copra meal, and sinusubukan natin yung kanilang reaction sa pagkain na ito. Ganado naman sila, gustong-gusto nila yung pagkain. So that means that gamay nila yung lasa ng pellets na ito. And after this, ang ibibigay sa kanila will be the sorghum silage. Haluan ng konting molasses, may konting asin, and of course, may konting pellets pa rin para ganahan silang kumain. Ito po yung ating bagong innovation sa silage making. Napansin ko kasi na yung aking mga binibili na commercial silage bags, yung Macondray at saka yung pinagawa ko sa Cebu, hindi tumatagal. Siguro pinakamatagal 2 gamit. Minsan nabubutas pa. At pag nabutas, nasisira yung silage. Good thing is that may kaibigan ako, si Jong Singko. Katulad ko nag-aalaga din ng hayop. Sa kanya baka, aking kambing. Sabi niya may nakita siyang maliliit na drum sa Davao. Ito po ginagamit sa saging. Nilalagyan to ng mga fungicide na ginagamit sa saging. And kinilo namin yung drum, 3 kilo. Nung malagyan ng silage, tulad niyan, nilagyan ng silage, ay umabot ng 25 kilos. Ibig sabihin, ang isang drum, pwedeng lagyan ng 22 kilos na silage. The good thing about this is that pwede mong buhatin sapagkat 25 kilos lang ito. At saka pwede mong maski saan nilagay, hindi pwedeng hindi makakain ng daga, hindi bubutasin ng daga kasi hindi kaya ng daga ito. So we are transferring some of our silage dito sa silage drums na ito. And kapag maganda ang resulta nito, then we will adopt this silage making technique as the standard in our farm. Ito po yung DV Sabeliano model ng bamboo goat house. This is dedicated to the late Deogracias Victor Sabeliano, former governor of Ilocos Sur, former congressman, and former undersecretary for livestock and poultry of the Department of Agriculture. Siyang humiling nito na kung maaari ay gumawa kami ng isang modelo ng ruminants building or poultry building na ang gamit ay mga kawayan. So makikita po ninyo mula dito sa atip. Although may cover sa taas na GI sheets, ito po ay tinadtad na kawayan. Makikita nyo. So, alagay, samahan nyo ako. Tingnan natin tong modelo na ito ng magandang goat house. Ito isang breeding area. This could accommodate about 30 heads. Ito, siguro mga 20 heads. Depende sa slot niya, no? So, puro po ito treated bamboos, no? Ito, hindi pa nakakabit. Pero, yung kanyang matting ay plastic. Pero kung mapapansin nyo, yung mga trusses ay treated bamboo poles. So, hindi yan mabubulok sa pagka-treated. And pati yung atip sa taas, makikita nyo, pati yung mga, yung support beams niya ay puro kawayan.
Ngayon, ready na to. May mga ilaw na, kompleto na. Hindi pa nakakonekta yung kuryente. And this will house 140 heads of Spanish goats, which will be used in a nucleus breeding program that will produce our breeders na mag-upgrade ng ating mga native goats sa Pilipinas. Sapagkat yung ating native goats, although masarap yung karne, medyo maliit ang katawan at kakaunti yung karne. So dadagdagan natin yon by upgrading our native goats. So I'm happy that eto, in a matter of days siguro, kung darating si Secretary Francisco Tiu Laurel, pwede na itong i-inaugurate ahead of the arrival of the Spanish goats from the US. And then after that, this will be disinfected and the breeding program will start. So, dedicated po to kay Yosek DV, and I hope the family is happy with this. Nakumpisa na pong mga anak yung ating mga native na kambing na bahagi ng ating upgrading program. Ito 3, 2 native na nanay. Ito naman, native na kambing na breed back sa kanyang anak. So, inbred na yan, and I don't expect them to really be big kasi inbred. Pero ang kagandahan nito, etong native na kambing na to ay kinastahan ng ating La Mancha ang Lunubian buck. So makikita nyo yung anak niya, 2. Yung isa ay may tainga, yung isa ay walang tainga. So makikita po nyo yung kaibahan, no? Ito naman nagmana sa nanay. So this is part of our upgrading program. Meron pa tayong mga buntis, yan. And marami pa tayong mga buntis dito sa farm. Itong lahat na ito ay part ng aking project na mag-experiment on the upgrading of native goats bred to hybrid bucks para ma-increase natin yung meat carrying capacity. Actually, etong programa na ito ay matagal na rin ginagawa ng ibang farmers. Kaya lang yung akin na ginamit ko is La Mancha ang Lunubian buck in upgrading native goats. Kasi yung experiment ko nung araw na gumamit ng boer in upgrading ay hindi successful dahil sobrang laki ng mga anak na lumalabas sa puwerta ng nanay. More often than not, it's either namamatay yung anak or namamatay yung nanay. So, ang La Mancha, ang Lunubian bucks actually produce not really big kids and mas madaling iluwal ng ating mga native goats. Ito po yung ating imported na La Mancha doe. Galing kay Jim Clem sa Klamath Falls City, Oregon. Due for birthing na ito. Nakastahan ito noong December. So, anytime soon, mga anak na ito. And doon sa kabilang pen, yung spotted Anglo-Nubian galing din kay Jim Clem. If you notice, ang kinakain nila actually ay sorghum silage. And they've gotten used to it. So, ganyan ang kanilang katawan. Maganda yung katawan nila. They've adapted to silage feeding. Wala na ibang pagkain. Meron lang inahalong hammered corn and of course may molasses and konting asin. So we are successful with our silage feeding program, and we're getting good results in terms of body build-up. Early morning familiarization tour para sa ating dalawang Great Pyrenees. Ito yung lalaki, si Soleil, and ito yung babae, si anong pangalan? Renee. Ito po yung aming Peking duck racing area
iniikot namin yung mga aso for the first time para ma-establish na yung kanilang territory. So, papasyal-pasyal, paikot-ikot, and then, mamaya yung konti. Oh, nasan yung itik natin? May tumutunog. Okay. So, in a few months siguro, they will be of breeding age. And we could breed them because hindi naman sila related. And later on, yung mga mahilig sa mga ganitong aso, herd dogs actually, poultry and herd dogs. Ang kanilang specialty is magbantay ng mga hayop, magbantay ng mga manok. And very gentle actually, very gentle ng mga aso ito. Maski nangangampanya tayo sa eleksyon, we find time to pursue our agricultural advocacy. I am right now in Mount Carmel Rural Life Center, or dito sa Kiluskusan, Bansalan. And I'm looking at some breeding materials for ang Nubian. Ito yung kanilang mga replacement na mga does. Yun naman yung mga lamansa nila sa kabila. Gusto ko kasi makabili ng pure na lamansa na babae para ma-make ko doon sa aking lamansa. Also, may commitment kasi ako doon sa isang farmer sa Libungan na nanalo sa isang raffle noon pa na isang back ng lamansa. So, mamimili ako dito ngayon. That's why I'm here. So, politics is temporary. Farming is forever. Ito na yung ating nursery area. Nursery sapagkat nandito lahat ng mga anak na mga kambing. Ito yung process na ng Nubian Lamancha over native goats. So makikita nyo, merong iba na walang mga tainga, talagang na-influence nung Lamancha blood. And merong iba naman mahaba ang tainga. Teka muna. Teka muna. Okay. Relax lang. Relax lang. Okay. So makikita nyo, ito yung perfect example ng native goat na na-upgrade sa Lamancha. So makikita nyo yung distinctive na tainga, maliit. Ito yung tinatawag ng elf ear. No? Parang tainga ng duwende. And this actually comes out kung malakas yung impluensya ng tatay sa dugo ng nanay. Yung iba naman, ito yung mga Lamancha Nubian ng tatay, and then Lamancha yung nanay, and lumabas na ganito. So far we have about 25 new kids, both babae and lalaki. Nako, ang dami namin kakatayin nito. Ito na yung unang anak nung upgrading program natin. Medyo may diferensya yung kanyang bunganga. Pero ito na yung 1/2 native sa Lamancha Nubian na lalaki. So makikita nyo, ito yung nanay niya, puti. Puti din siya, pero ang kanyang tainga maliliit sapagkat galing sa Lamancha yan. So ito na yung ating upgrading program. Marami na tayo na panak, mga 25 na ang lalaki ay 1/2 Lamancha, 1/2 ang Nubian, and then ang mga babae native. Ito yung ating upgrading program. So makikita nyo, all of these are native goats being upgraded using 1/2 Lamancha, 1/2 ang Nubian. Makikita nyo, ang kinakain nila sorghum silage. Yan yung kinakain nila. And dinahaluan lang ng kaunting hammered corn, hammered sorghum para maganda yung kanilang panlasa. So far, so good. And now I can focus on my farming, and we will be producing more upgraded native goats para lumaki yung ating mga local na kambing. Ito po yung ating bagong innovation sa silage making.
napansin ko kasi na yung aking mga binibili na commercial silage bags, yung Macondray at saka yung pinagawa ko sa Cebu, hindi tumatagal. Siguro pinakamatagal 2 gamit. Minsan nabubutas pa. At pag nabutas, nasisira yung silage. Good thing is that may kaibigan ako, si Jong Singko. Katulad ko nag-aalaga din ng hayop. Sa kanya baka, aking kambing. Sabi niya may nakita siyang maliliit na drum sa Davao. Ito po ginagamit sa saging. Lagyan to ng mga fungicide na ginagamit sa saging. And kinilo namin yung drum, 3 kilo. Nung malagyan ng silage, tulad niyan, nilagyan ng silage, ay umabot ng 25 kilos. Ibig sabihin, ang isang drum, pwedeng lagyan ng 22 kilos na silage. The good thing about this is that pwede mong buhatin sapagkat 25 kilos lang ito. At saka pwede mong, maski saan nilagay, hindi makakain ng daga. Hindi bubutasin ng daga. Kasi hindi kaya ng daga ito. So, we are transferring some of our silage dito sa silage drums na ito. And kapag maganda ang resulta nito, then we will adopt this silage making technique as the standard in our farm. Ito na po yung ating upgrading program sa mga local goats or native goats. At ginamitan natin ng lalaking lamancha. Ito yung example. So makikita nyo, wala siyang tainga pero maganda yung katawan niya. Na-improve natin yung kanyang katawan kasi mistiso na ito. Ang kagandahan sa lamancha actually na pang-upgrade, pwede siyang i-breed sa mga maliliit na native na kambing sapagkat paglabas ay medyo manipis yung frame ng anak. Hindi tulad nung bower, noong sinubukan ko i-cross yung bower sa mga native na kambing, nahirapan yung mga native na kambing na mga anak kasi ang lalaki ng mga bulas, no? Mga anak. Ito, maninipis ang katawan, kaya maganda lumabas. So, ito po yung produkto natin sa first phase ng ating upgrading program. At ito napakaganda. Napakaganda ang resulta nito. Yung iba may tainga, yung iba wala. So, tuloy-tuloy po natin to. Ito po yung aking recommended na crosses. Kapag gusto niyo mag-upgrade ng native na kambing, huwag niyo idiretso sa malalaking mga breeds or tulad ng bower sapagkat may hirapang mga anak yung mga native na kambing. Kadalasan namamatay sila o namamatay yung anak. Daan muna kayo sa either Anglo Nubian or La Mancha para ma-upgrade, and then yung mga anak nila pwede nyo mga i-cross sa bower afterwards. This is the housing unit built for the 140 Spanish goats which were brought in from the US and which will be used in the native goat upgrading program. This housing unit could accommodate up to 300 heads. But right now, the first shipment of the Spanish goats actually consists of 28 heads. The next shipment, second week of July, will be 35, and a month after that, another 35, and there will be 2 more shipments to complete the 140 heads of Spanish breeders, Spanish goat breeders, which will be housed in this building. This bamboo goat house was inspired by the late Undersecretary Geogracias Victor Savillano, or Davy Savillano, who wanted to make use of bamboo in the construction of housing units for small ruminants. By far, this is the best housing facility for goats ever constructed by the Department of Agriculture. And with this program, we can expect the improvement of the native goats over the next few years as there will be an upgrading program for our native goats. A few months ago, I posted a video nung mga kambing na bago kong bili sa palibot.
for my native goat upgrading program. At alam ko, napansin ninyo, payat, yung iba ay inuubo pa. Today, here they are. Siguro mga 5 months na ito sa kulungan na ito. And some of them are already pregnant. Yun yung pinaka-back, yung 1/2 ang lunubian, 1/2 lamancha. Tingnan nyo yung katawan ng mga kambing. Magaganda na, bilog na yung pangatawan nila. And they're healthy, wala nang ubo. And over the last few months, very consistent yung aming feeding actually. We only gave these goats sorghum silage with feed mix, of course, molasses, asin, and minsan pag available, darak ng mais. But ito yung pagkain na consistently ay ibinigay namin dito sa mga kambing na to. And look at this. Yan po yung isang example. Itong itim na to, tingnan po niyo yung katawan. Kumikinang yung balahibo. Ibig sabihin, healthy siya. Yun yung iba. Most of these actually are pregnant. Isang lalaki, 15 na babae. Ganyan po actually ang ratio. Actually, pwedeng 25-1 ang ratio ng back to dose sa breeding program ng kambing. So the secret here, I learned from Arnel Corpus, consistency in feeding. Ibig sabihin, dapat hindi pa bago-bago yung feeding program mo. Kung sorghum silage ka, sorghum silage lang. At kung magpapalit ka man, you have to go through a transition period para makapag-adjust yung kambing. Look at the result. Lumabas na po yung initial results ng ating sorghum silage production trials from a 1 hectare area in Barangay Silbay 7, Pulmulok, South Cotabato. We were able to harvest 25 tons of sorghum silage from that area using a seeding density of 20 kilos per hectare. So we are now proceeding to the second phase of our trials, which is increasing the seeding density to 25 kilos to 30 kilos per hectare. Medyo magiging dikit-dikit ang pagtubo ng sorghum. But since we are not really after the grains production, rather silage production, it really wouldn't matter kung medyo maliit yung grains head ng ating sorghum. So we will harvest at 75 days old to 80 days old. And after that, ay patutubuin ulit ng another 70 days, then we will do our second harvest. 4 months after arriving in North Cotabato, dito sa ating Mindanao Small Ruminants Nucleus Farm sa makilala North Cotabato, eto na yung ating mga Spanish goats. They have fully recovered, magaganda ng katawan, and I think they're starting to mate. The next batch will be arriving siguro in a month's time. Total of 140. So ito yung isang pen. Ito yung pangalawang pen ng first batch. And again, look at the body. Great improvement from the day they arrived. Payat sila and stress because of the biyahe. Ito, maganda yung kanilang kondisyon, and ang lakas ng kumain ng sorghum silage. So ito yung mga Spanish goats from Texas, now in the Philippines. Ito yung third group, may ilap pa rin sila talaga, pero impressive na yung katawan nila, and gamay na nilang kumain ng silage na inihanda natin. They have improved body-wise. Look at that. Spanish goats from Texas. Ito yung trio, isang buck, dalawang babae.
They're being isolated kasi sabi ng ating handler dito, bully itong brown na babae. So, kailangan siyang iwalay. Since dalawa silang bully, magsama sila. Pero nilagyan sila ng lalaki para merong mag-breed sa kanila. Ito yung ating native goat upgrading program. Ang ginagamit ko dito na buck, ang upgrade is this spotted buck. This is 1/2 La Mancha, 1/2 Anglo-Nubian. Na-acquire ko ito sa Mount Carmel. And itong mga babae, puro mga native na kambing to. Yung iba dito nanganak na, yung iba buntis. But nung dumating to rito sa farm, talagang payatot itong mga ito. But look at the body right now. Ito po yung mga katawan nila ngayon. And we're feeding them with silage. So far successful yung ating upgrading program. Meron tayong 29 na anak nung ating cross using a buck na hybrid La Mancha Anglo-Nubian and mga native na babae. On the way home to Cotabato, Kidapawan City, dinaanan natin tong goat farm nung isang batang magkakambing. Actually, itong batang ito, nung umpisa to, with a lot of advices for me. I hope nakatulong yung advice. Si Vince Quantero at saka yung kanyang magandang asawa, si Angel. No? They have this farm here in Aloran, Misamis Occidental. And actually, they started with only 17 goats. Vince, pila nakabuk ang kanting? Ilang kambing meron ka na? 70 plus. 70 plus. And all of these are Anglo-Nubians? Yes, pure. Okay. So, ano ang naging source ng materialis mo? Gikan naman sa mga sir. Oo. Orbis Tondo, Torres Nubians. And yung sa Braveheart. Yung Braveheart actually kami ni Milo Velasco, halos pare-pareho ang breeding materials namin. Siguro meron na siyang nakuha sa iba, but basically he started also with the same material that I had, no. So ano ang average production mo ng gatas dito ngayon? 20 liters. Pero ang average per doe 1.5 liters. 1.5. Oh, okay. So 3 liters. anong line yung pinakamagandang performance sa milking? 6M Galaxy dito sa farm sa. Okay. 6M, I have that, no. So saan pa yung ibang kwan mo, ibang materials mo? Yung mga malalaki na yon. Tingnan natin yon. Gold weight 6M Galaxy. Yeah. Actually yung nakuha mo sa akin, gold weight 6M Galaxy yun. So ito yung sinasabi mo na maganda yung performance. Very good. Saan yung 3 liters dyan? Nandun sir. Nandun. Okay. Very good. So si Angel ang iyong assistant. Partner. Okay. So meron siyang nakuha na isang mo ba ni Angel ang dili mo buntis? Yes sir. So ito nakuha niya sa akin, hindi raw mabuntis. So nag-develop yung Pero nag-develop yung other, no. Anyway, just as a way of really helping these young farmers. Sabi ko sa kanya, papalitan ko to ng another doe. Since hindi siya nanganak, papalitan ko siya ng bagong material para hindi naman sayang pera mo. Okay, so ang problema mo lang silage. Yes sir. You have problems with your silage, no? So ang aking recommendation is balik ka talaga sa sorghum. But this time around we will support you with the technical advices. So congratulations. Magkano ang bentahan mo ng Nubian mo? 15K yung back, tapos 25K yung dowel. Okay. 4 to 6 months. So you have some available? Yes, may dahan. Okay. So unsay number nga kontak kong kanila? You can chat me through Facebook, Messenger. We have our business page, Aloran Dairy Farm.
And you may also contact us through his personal number. That's 0945-7667-405. Okay, very good. So, congratulations. From 17 to over 70. And, nagbebenta pa. Yes, sir. Okay, very good. So, ito yung nakuha niya na buck sa Tourist. Torres, Nubian. Okay, si Bantan, Banito. maganda. Pinaroyal. Congratulations. Thank you. Doon sa mga nagsasabi na yung mga tao daw na hindi naliligo ay parang kambing. Mali po yun sapagkat dito po sa ating farm, sa Braveheart, pinapaliguan po natin yung kambing. So, we are actually conditioning. Ito, this is a La Mancha duck which we acquired from Mount Carmel. And ang parents po nito ay galing po sa US. Alam ko pinanggalingan ito. And he is being prepared for the next breeding season. Na purga na po ito. We injected him with Ivomec. And ang next na process is paliguan siya para matanggal yung mga kuto sa katawan. And of course, bigyan siya ng AD&E so that he will be ready for the next breeding season. So, yung mga hindi naliligo dyan, hindi pwedeng tawaging kambing. Sapagkat dito sa amin, ang kambing ang naliligo. We now have 3 sets of triplets in the farm. All of these actually were produced by local goats or native goats, which we bred with La Mancha. This is the first set, the oldest set actually. These are the 2 other sets of triplets. The black kids belong to a mom, and the white kids belong to another dam. So, maganda ito. Kung ganito ang kambing natin na twins and triplets ang anak, mabilis tayo makaparami. And these are actually upgraded. If you notice, of the 6 here, 3 yung elf ears, samantalang yung 3 naman ay mahaba yung tenga. Yung elf ears actually influence nung La Mancha, samantalang yung mahabang pendulous ears are of course influenced by the dam or the nanay. Ito yung ating mga Spanish goats dito sa Mindanao Small Ruminants Nucleus Farm. Ito yung first batch, mga buntis na ito. And maybe January mga anak na to. And we will be able to share upgrading materials using this breed. Yung araw na ito, ini-inspection tayo ng taga Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Ito yung ating Spanish goats, bucks, mga lalaki. Nakita nyo kaganda. So, this box will be used in upgrading our native goats in the country. Ito yung na-procure ng Bureau of Animal Industry for the Mindanao Small Ruminants Nucleus Farm Program. And 140 heads ito. Ito yung first batch, 29. Makikita nyo yung prominent, yung kanilang mga sungay. Iba yung sungay ng mga Spanish goats na ito. Beautiful. Ako, I am a goat breeder, pero I'll have to admit, I'm impressed sa body conformation, appearance. Talagang pangkarne itong breed na ito. Doon po sa mga naghahanap ng torong kambing pang-upgrade sa mga native na kambing, meron po kaming available dito. Ito yung pwedeng ma-dispose na
This is actually one half La Mancha, one half Anglo-Nubian. And ready na siya, pwede na siyang gamitin sa breeding program actually. Ang kagandahan sa La Mancha, bilog po yung katawan and maganda yung karne. Hindi maanggo tulad ng pure na Anglo-Nubian na maanghit. Yung La Mancha po actually ay maganda po yung kanyang quality ng karne. So kung interesado kayo, hindi naman mahal to. Tama-tama lang pambawi sa feeds. Ito yung ating breeding area ng Spanish goats from the US. And ginawa ito. Ang design nito actually si the late Yusek D. Visavillano ang nag-request na kawayan na gagamitin. So ngayon, bisitahin natin yung ating mga Spanish goats na nag-uumpisa ng mga anak. So far, okay na sila. Ito yung mga buck. Ito yung mga lalaki. And ito pa yung ibang lalaki na ilagay sa breeding pen. Ito pa yung hindi buntis sa Lawrence. Hindi pa yung buntis. Ang white, ang black lang, hindi buntis sila. Okay. Wow. Ito yung nanganak. Ilang days na to? 2 days. 2 days old. Kaya lang, napakalaki. 3.10 kilos pagkapanganak. So, talagang inassist niya, no? Dinukot talaga yung baby sa nanay sapagkat kung hindi ay mamatay siya. Both sila mamatay. So, that's one of the does na nanganak na. Ito pa yung isa. So, ito yung isang doe, dalawang anak. Ang isa 2.15 kilos. Pure Spanish goats. Pure Spanish. Meron siyang parang bigote. Ito, may wattle siya. Ganda, oh. May wattle siya. So far, lalaki tala ng mga anak. Wow, very good. We need more kids, male kids actually, no? Bucks. Sapagkat sa upgrading program, importante yung lalaki. So, pati isa, lalaki din, no? Very good. Sila, sir? Tatlo. Very good. Kaganda. Ang kaganda. 2 days old. 2 days na din. Mm. Pinanganak, 8 p.m. Ito, 1 p.m. Sila duha. Okay. Very good. At yun ang nanay. Tingnan yung katawan ng nanay, mga kaibigan, no? Napakaganda. Ganyan kaganda yung mga Spanish bulls. Ito yung mga premature twins na sinalban ni Lawrence. Yan si Lawrence, yung ating gatas mong gamit ko siya? Milk replacer, sir. milk replacer. So, Baboy. kambal ito, lalaki at saka babae. Ang kagandahan, maamong-maamo sila. Pag-akit namin kanina, lumapit ka agad. At nangihingi ng dede. Ayan sila. Gustong-gusto nila yung dede nila. So, may mga instances of course yung mga kambing ay minsan premature. Kapag hindi naagapan ay madidisgrasya. Pero ito, inalagaan na maigi, nilagay sa nursery, and then pinadede. So, as I've said earlier, 3 weeks ago, these kids will survive. Congratulations, Lawrence, ha? Ito, gusto kong hawakan tong napakalaking baby na ito. 3.15 kilos. 3.15 kilos. Tama, baby. Maliksi na siya. Maliksi na siya. Oo. Nagpapahabol na. Come on. Wow! Wow! Look at that. So, asan timbangan mo, Lawrence? Timbangin na natin after 2 days. Pinanganak siya 3 kilos, 3.15 kilos. Okay? 2 days ago. Tingnan natin kung anong timbang niya after 2 days. Para makita natin kung ano yung weight gain niya. Yun yung nanay niya, yung brown.
And he had to be pulled out from the mama because ubod siya ng laki. Okay? Sige, subukan natin timbangin. Okay? Alright. Sige, sino? Teka muna. Teka muna. Okay. 3.45. 300 grams na ang kanyang nilaki in 2 days. Very good. So, mga kaibigan, ito po yung pinili ko na breed for our local goat upgrading program because if you would notice, they really look like our native goats. Pare-pareho. And I believe, of course, walang scientific basis sa sabihin ko sa inyo. Ako naniniwala ako na itong mga kambing na ito, kamag-anak ng mga native na kambing natin na dinala ng mga Espanyol hundreds of years ago. Kasi hindi naman native ang kambing sa Pilipinas. So, I'm happy that things are turning out right for this project. We're expecting the second shipment January 24 and hopefully matapos yung tatlong shipment pa na naiwan by February of this year. Then we will have a complete herd already of 140 Spanish goats to upgrade, to produce breeding materials which will upgrade our local native goats. More beautiful kids ng ating Spanish goats dito sa Mindanao Small Ruminants Nucleus Farm sa Makilala, North Cotabato. Ito yung gagamitin natin with the support of the Department of Agriculture and the Bureau of Animal Industry in upgrading our native goats. Look at this kid. Tingnan kung gaano katisig yan. Yan yung magiging breeding materials natin to upgrade our native goats. Ito, tigi-isang anak pero ang lalaki. Parehong black Spanish goats dahil yung tatay nito mga ito ay parehong mga itim. So, napakagandang mga breeding materials. Wala pang 10 to. Basta din nakalalaki. Ito yung selected Spanish does. Hiniwalay sila sapagkat silang tatlo pare-parehong nanganak ng twins. Sa first kidding, unang panganak, tigalawak agad ang anak. Etong itim na ito yung nanay nung dalawang premature na naisalba sa pamamagitan ng pagbibigay ng milk replacer. Pero twins, at yung dalawa twins din. So, ito yung mga ganitong babae ang inaabangan o ihiwalay sapagkat palatandaan yan na prolific sila. Ito na po yung ating mga local goats na in-upgrade natin sa laman sa Anglo Nubian. And inilipat natin dito sa Mindanao Small Ruminants Nucleus Farm. This area, tulad yan, supposed to be mga tupa ang ilalagay dito. Pero binago ng DA yung programa nila. They decided to divert the white dorper to other areas. So ang ginawa namin, since nagawa na yung facility, we decided to bring in local goats. Ito ang nagkasta nito initially, yung La Mancha, ang Nubian. So makikita nyo yung mga anak ng kambing, nanganganak na 4 na yung anak. Merong walang tainga, merong may tainga. So ayan, makikita nyo ang ganda ng katawan. Kasi nung ginawa natin tong project na to, we were prepared. Kompleto tayo sa pagkain, maganda yung facilities. Ayun, if you would focus, Ayman, over there, no? Yun yung mga feeds na nakatambak, ready. Ibig sabihin, when we started this, we were ready with everything. Pagkain, tubig, facilities, and we're trying to show people how it is done properly. So ito si Lawrence, yung ating veterinary technician.
siya ang in charge ng property na ito, ng area na ito. Ito yung ating local goats upgraded. Mamaya-maya konti, ipapakita ko sa inyo yung ating mga Spanish goats na nag-uumpisa ng mga anak. At so far, makikita nyo, napakaganda ng resulta nung naka-free range na kambing na preparado. May pagkain ito. Ito yung kanilang kainan. Dito sila kumakain ng silage. So at any given time, kain na sila ng kain. Ito, may silage pa. So kapag nagsawa na sila sa damo, ito balik sila dito. Kain ng silage. And napakaganda ng pagkagawa nito. Ito yung ginawa ni Engineer Ronaldo Borda, yung ating nagdi-design ng ating mga products both for cattle and for goats. So we're showing you how it is properly done. You want to raise goats, you have to have the facilities, you have to have the feeds, you have to have sufficient water, and of course may technical na tao ka dapat, tulad ni Lawrence. Ano sa kaya apelyido ni Lawrence? Lawrence Kalumpang, veterinary technician. Graduate ka ng USM, no? USM graduate. So siya ang ating manager dito, siya ang veterinary technician dito. And he supervises all of this. Congratulations, very good. This is a 1/2 La Mancha, 1/2 Anglo-Nubian junior buck. He would be a good material for the upgrading of your native goats. If you're interested, please check the number which I will post here, and you can have him actually. Hindi naman mahal to. Pang share na lang to kasi I actually don't need him anymore sapagkat mayroon ako mga pure na La Manchas. So 1/2 La Mancha, 1/2 Anglo-Nubian junior buck for upgrading.